Sa bawat relasyon at koneksyon sa mundo ngayon, hindi sapat na maging mabait, matalino, o pogi lang para makuha ang atensyon ng isang babae. Oo, totoo na mahalaga ang good looks at financial stability, pero sa mas malalim na larangan ng attraction, may mga lalaking kahit hindi ganoon ka-appealing. Sa panlabas ay nagagawang mag-iwan ng matinding marka sa puso't isip ng babae. Paano nila nagagawa ito? Ang sagot ay hindi palaging obvious dahil ang sikreto ay nasa tinatawag na dark seduction, isang maselan pero makapangyarihang diskarte na hindi lang nakakaakit, kundi nakakapagpaamo sa babae nang hindi niya agad napapansin. Maraming lalaki ang nagkakamali dahil naniniwala silang ang confidence ay simpleng pagpapakita ng tapang at lakas ng loob. Pero ang tunay na confidence na nagmumula sa dark psychology ay iba. Hindi ito yung tipong paporma ka lang o ipapakita mong ikaw ang alpha sa isang grupo. Ang dark seduction ay mas malalim. Ito ay yung sining ng pagpaparamdam sa babae na siya ang humahabol kahit hindi ka direktang gumagawa ng move. Isa itong tahimik na confidence na hindi madaling matutunan. Pero kapag na-master mo, para kang may invisible string na kumokontrol sa emosyon niya. Ako nga pala si Zymer, ang iyong master sa larangan ng paraan para hindi ka mamanipula ng babae. Pero bago ang lahat, shoutout sa mga loyal kong subscribers kayo. Ang inspirasyon ko sa paggawa ng mga ganitong content, sa bawat comment, like at suporta ninyo. Mas lalo akong ginaganahang maglabas ng mga sikreto na hindi mo basta-basta maririnig kahit sa mga sikat na guru o love coach. Dito sa channel na ito, ang goal natin ay simple lang. Gawing matalino at matatag ang bawat lalaking nanonood para hindi sila maging biktima ng laro ng babae, kundi sila mismo ang nagdidikta ng laro. Ngayon, bakit mahalaga ang dark seduction? Simple lang. Dahil karamihan ng mga babae ay magaling sa manipulation kahit hindi nila sinasadya. Marunong silang magbasa ng body language, mag-detect ng insecurity at mag-test ng boundaries. Kaya kung isa kang lalaking hindi handa, madali kang maliligaw at mauuwi sa pagiging needy. At alam natin lahat kapag needy ka, doon nawawala ang respeto at attraction ng babae. Pero kung ikaw ay may hawak na diskarte, kung marunong ka magtago ng lakas sa likod ng katahimikan, kung kaya mong iparamdam na kontrolado mo ang sarili mo kahit anong sitwasyon doon pumapasok ang tunay na dark seduction. Sa video na ito, hahatiin natin sa 3 ang mga pinakamakapangyarihang paraan para magamit mo ang dark seduction sa totoong buhay. Hindi ito tungkol sa pagiging player o maloloko, ito ay tungkol sa mastery ng sarili at ng dynamics ng attraction. Dahil kapag hindi ka marunong, ikaw ang malilito. Pero kapag alam mo ang larong ito, ikaw ang magpapalito at magpapahabol sa kanya. Dark Seduction 1, ang kapangyarihan ng silent authority. Kapag pinag-usapan natin ang seduction, karamihan ng mga lalaki ang iniisip ay kailangan nilang maging maingay, palabiro, at laging nasa spotlight para mapansin ng babae. Pero ang hindi alam ng marami, mas malakas ang epekto ng tinatawag na silent authority. Ang ibig sabihin nito ay kaya mong mag-project ng confidence at lakas ng hindi mo kailangang magsalita ng sobra o ipagyabang ang sarili mo. Sa dark seduction, ito ang unang hakbang, ang paggamit ng presence mo bilang sandata para mahulog ang babae sa iyo nang hindi niya namamalayan. Isipin mo ito, kapag nasa isang lugar ka, paano ka tinitingnan ng tao kahit hindi ka pa nagsasalita? Ang posture mo, ang galaw ng mata, ang paraan ng pagtayo o pagupo, lahat yan ay nagko-communicate ng signal. Kapag kalmado at relaxed ka, kapag hindi ka nagmamadali para patunayan ang sarili mo, nagiging natural kang magnet ng atensyon. Kaya babae ay wired para ma-detect kung sino ang may tunay na control sa sarili. Kapag nakikita niya na hindi ka madaling ma-distract o ma-intimidate, nagkakaroon siya ng subconscious respect. Dito pumapasok ang dark psychology. Ang utak ng babae ay mabilis mag-scan kung sino ang dominant at sino ang submissive. Hindi ito laging tungkol sa pisikal na anyo, kundi sa presence. Kung kaya mong maging tahimik pero commanding, parang naglalagay ka ng invisible frame sa paligid mo. Para bang sinasabi mo, ako ang may hawak ng sitwasyon kahit hindi ako nagsasalita. At ang ganitong klase ng aura ang nagpapahook sa babae dahil kakaiba ka kumpara sa mga lalaking laging naghahanap ng approval. Pero paano ba ma-practice ang silent authority? Una, kailangan mong kontrolin ang body language mo, panatilihing relaxed ang balikat, steady ang eye contact, so huwag mong hayaan na maging restless ang mga galaw mo. Kapag sobra kang kumikilos o halatang kinakabahan,
agad niyang makikita na wala kang kontrol. Ikalawa, bawasan ang unnecessary words. Hindi mo kailangang i-explain lahat o magkwento ng sobra para lang mapansin. Kapag nakikinig ka ng tahimik at naglalabas ng kaunting salita pero impactful, mas lalo kang nagiging misteryoso. At ikatlo, practice mo ang patience. Huwag kang magmadaling mag-react sa bawat biro o banat ng babae. Ang delayed at calculated na reaction mo ang magbibigay ng impression na ikaw ang may control sa emosyon mo. Ang ikagandahan ng silent authority ay hindi mo kailangang magpanggap. Ang kailangan mo lang ay mastery sa sarili. Ang mga babae ay madalas naghahanap ng lalaki na hindi basta-basta natitinag. Kapag nararamdaman niya na kahit anong gawin niya, ay steady ka pa rin, doon siya nagsisimulang mabaliw sa iyo. Dahil subconsciously iniisip niya, bakit hindi siya kagaya ng ibang lalaki na dali-daling nagpapakita ng interes? Pinang ganitong tanong ay nagiging trigger ng curiosity. At kapag curious na siya, doon na nagsisimula ang unti-unting pagkahulog niya. Sa dark seduction, ang silent authority ang unang susi para makapasok sa isip at emosyon ng babae. Dahil hindi ka nagpupush, hindi ka naghahabol at hindi ka nagmamadali. Sa halip, ikaw yung tipo ng lalaki na natural niyang gustong alamin. Tandaan mo ang pinakamapanganib. Na anyo ng confidence ay yung tipong hindi mo na kailangang ipakita o ipaliwanag. Dahil kapag kaya mong magdala ng ganitong aura, para kang apoy na kahit hindi umaalab sa labas, ay patuloy na umiinit sa loob at unti-unti, siya mismo ang lalapit para maramdaman ito. Dark Seduction 2, ang laro ng emotional push and pull. Kung sa unang parte ay tinutukan natin ang kapangyarihan ng silent authority, dito naman papasok ang mas delikado pero napaka-epektibong teknik. Ang emotional push and pull. Sa madaling salita, ito yung sining ng pagbibigay ng konting emotional na connection tapos bigla mong babawiin para iwan siyang nag-iisip at naghahanap ng kasunod. Ito ay isa sa pinakamatibay na armas ng dark seduction dahil hindi nito diretsong sinasabi na interesado ka pero hindi rin nito itinatanggi. Para kang naglalagay ng invisible string na nakatali sa kanya. Sa bawat galaw mo ay nagiging dahilan para siya ay maghabol. Bakit ito epektibo? Dahil ang babae katulad ng kahit sinong tao ay wired para humabol sa bagay na hindi madaling makuha. Kapag sobrang dali mong ibinigay ang atensyon, nawawala ang thrill. Pero kapag marunong kang magbigay ng tamang dosis ng connection at distance, para kang naglalagay ng roller coaster sa emosyon niya. Isang araw, mararamdaman niya na parang ikaw na ang pinakamalapit sa kanya. Kinabukasan, mapapaisip siya kung bakit bigla kang naging malamig. At sa prosesong iyon, unti-unti kang pumapasok sa isip at puso niya nang hindi niya alam. Sa psychology, tinatawag itong intermittent reinforcement, ang parehong prinsipyo na ginagamit para maging adik ang isang tao sa pagsusugal o social media. Kapag hindi niya alam kung kailan darating ang reward, mas lalo siyang nahuhumaling at dito mo siya nahuhuli. Ang simpleng push and pull mo, kapag consistent at calculated, ay nagiging dahilan para mas lalo siyang ma-attach sa'yo. Hindi niya alam pero utak niya ang nagtatali sa kanya sa'yo. Paano mo ito mai-execute sa totoong buhay? Halimbawa, habang magkausap kayo at sobrang engaged siya, bigla mong lilimitahan ng atensyon mo. Magbibigay ka ng warm smile at eye contact, tapos maya-maya ay lilipat ka ng topic o aalis ng hindi nagpapaliwanag. Sa chat naman, maaari kang din magpakita ng effort sa umpisa, pero hindi ka agad magre-reply pagkatapos. Hindi ito tungkol sa pagiging rude kundi tungkol sa pagpaparamdam na hindi ka predictable at sa tuwing nararamdaman niyang bumabawi ka ulit ng connection, mas lalo siyang nagiging invested. Ang susi dito ay balance. Kapag sobra kang malamig, baka isipin niyang hindi ka talaga interesado at tuluyan siyang mawala. Pero kapag marunong kang magtimpla ng tamang push and pull, siya mismo ang hindi makaka-let go. Dahil subconsciously, nasasanay siyang maghanap ng validation mula sa iyo. Tandaan, hindi validation ang ibibigay mo, kundi yung illusion na baka ibigay mo. At yun ang mas nakakahumaling. Kung iisipin mo, parang contradiction ito, mas lalo siyang nahuhulog kapag hindi ka palaging available. Pero yun ang totoo. Tingnan sa babae ay mas naa-attract sa lalaking kayang magdala ng distance ng hindi natitinag. Kapag nakita niyang kaya mong mag-withhold ng atensyon at hindi ka desperado, doon siya nagiging curious at nagsisimulang mag-invest ng effort para makuha ang buong sarili mo. Sa dark seduction, ang emotional push and pull ay parang dance. Ikaw ang naglalagay ng rhythm at siya ang sumasabay sa beat mo.
Hindi mo siya pinipilit sumayaw, pero dahil sa emosyonal na roller coaster na nararamdaman niya, kusa siyang nahuhulog. At sa dulo ng laro, hindi niya namamamalaya na ikaw na pala ang laging nasa isip niya kahit wala ka sa paligid. Dark Seduction 3, ang art ng controlled vulnerability ultimatum. Kung natutunan mo na ang silent authority at emotional push and pull, darating tayo sa pinaka-ultimatum ng Dark Seduction ng tinatawag na controlled vulnerability. Ito ang pinakamapanganib at pinaka-epektibong hakbang dahil dito mo tunay na mapapaamo ang babae nang hindi niya mamamalayan. Ano ang ibig sabihin ng controlled vulnerability? Simple, kaya mong magpakita ng kahinaan o emosyon sa tamang oras at sa tamang paraan, pero kontrolado mo ito. Hindi ito pagiging needy, kundi pagiging tao na may lalim. Kapag ginawa mo ito ng tama, ang babae ay hindi lang ma-attract sa iyo, kundi magbubukas ng emosyonal na connection na mahirap niyang putulin. Bakit ito napakalakas? Dahil ang utak ng babae ay program na mag-nurture. Kapag naramdaman niyang kahit sandali ay ipinakita mo sa kanya ang isang parte ng sarili mong hindi nakikita ng iba, parang nagiging espesyal siya. Iisipin niya na siya lang ang may access sa ganong side mo. Dito nagsisimula ang deeper bond. Pero ang sikreto ay hindi ka totally vulnerable pinipili. Mulang ang tamang timing at tamang dami ng emosyon na ipapakita mo. Isipin mo ito. Buong oras, steady ka, composed at mahirap basahin. Pero sa isang moment na kayo lang, bigla mong ikukwento ang isang maliit na bagay na personal, isang struggle or simpleng kwento ng kabataan na bihira mong ikwento sa iba. Kapag nakita niyang hindi mo ito basta sinasabi kahit kanino, magtatanim ka sa isip niya ng ideya na ako lang ang nakakaintindi sa kanya. At sa puntong iyon, nagsisimula siyang mahook hindi lang sa presence mo, kundi sa pakiramdam na siya ang nagiging espesyal sa buhay mo. Pero tandaan, controlled vulnerability ang keyword. Hindi mo ito gagawin ng madalas at hindi ka mag-o-overshare. Dahil kapag nasobrahan baka isipin niyang clingy ka o masyadong dependent. Ang sikreto ay balansihin ito isang sulyap ng lalim mo, tapos babalik ka agad sa iyong confident at composed na persona. Ganito ka nagiging misteryosong hindi niya kayang bitawan. Ang epekto nito sa babae ay malalim. Kapag naranasan niya ang roller coaster ng push and pull, tapos sa dulo ay nakatikim siya ng glimpse ng totoong ikaw, para siyang natrap sa isang puzzle. Hindi niya alam kung paano ka susukatin misteryoso, pero may puso, malakas pero may lambing. At ang ganitong kombinasyon ang pinakadelikado dahil halos wala siyang depensa dito. Napapaisip siya araw-araw, sino ba talaga siya? At habang patuloy siyang nagtatanong, lalo siyang nahuhulog. Sa Dark Seduction, ito ang ultimatum dahil hindi lang attraction ang nakukuha mo dito, kundi attachment. Hindi lang kilig ang nararamdaman niya, kundi isang emosyonal na koneksyon na mahirap kalasin. At kapag ikaw ang nagbigay ng ganitong klase ng karanasan, kahit anong gawin niya, mahihirapan siyang humanap ng ibang lalaki na makakapantay sa impact mo. Dahil sa dulo, hindi lang siya naakit na papaamo mo siya nang hindi niya namamalayan. At ayon, natapos natin ang 3 pinakamakapangyarihang sikreto ng Dark Seduction mula sa silent authority, sa laro ng push and pull, hanggang sa ultimatum ng controlled vulnerability. Tandaan mo, hindi ito tungkol sa panloloko, kundi sa pagiging lalaking may disiplina at kontrol sa sarili. Kapag na-master mo ang mga teknik na to, hindi lang attraction ang makukuha mo, kundi respeto at curiosity na magpapatagal ng connection ninyo. Kung marami kang natutunan ngayon, huwag kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe para lagi kang updated sa susunod na mga sikreto. At kung isa ka sa mga loyal kong solid supporters, shoutout sa iyo, kayo ang dahilan kung bakit patuloy kong nilalabas ang mga ganitong content. Tandaan, sa Cerebral Hacks, hindi lang basta confidence ang pinag-uusapan natin, kundi ang dark confidence na kayang magpaamo ng babae kahit hindi niya namamalayan.